Welcome back mga kabayan. Bali, ang video na to ay continuation or part 2 nung una kong in-upload na video tungkol sa kung ano ang trabaho ng mga biomed dito sa ibang bansa. At sa video na to ay pupuntahan natin ang dalawa sa mahalagang facility or department ng isang hospital. Ito yung CSSD at ang medical gas. So tara, pasyalan natin. At nandito na nga tayo ngayon sa isang department na kung saan ay tinatawag na CSSD or Central Sterile Service Department. So tara, pasukin natin. Ngayon ang department na to ay mahalaga sa isang hospital sapagkat dito dinadala ang lahat ng instruments na ginagamit sa lahat ng operasyon dito sa hospital. Ngayon, ang CSSD ay binubuo ng tatlong section. Ngayon, yung unang papasukin natin ay ang tinatawag nilang decontamination area. Bali dito muna dinadala lahat ng instruments na galing sa iba't ibang department para malinisan at mahugasan. At tara, pasukin natin. At nandito na nga tayo sa loob ng decontamination area. At una natin makikita ay meron silang lababo or sink na dito muna hinuhugasan yung mga instruments na galing sa iba't ibang department. Meron din silang stainless table dito nila ina-assemble yung mga instruments na nahugasan. At dito ay nakikita rin natin yung tinatawag na washer disinfector. Para kagaya lang din to ng mga washer na katulad ng sa pinggan sa mga bahay natin. At gamit din yan para panglinis ng mga instruments. So yan yung loob niyan. Diyan mo ilalagay lahat ng instruments. At may tubig, tsaka sabon at lubricant yung ginagamit yan para malinis yung mga instruments. Dito may makikita rin tayong washer disinfector. Itong washer na to ay para naman sa mga scopes na ginagamit sa endoscopy. Tapos na tayo dito sa decontamination area. Ngayon pupunta naman tayo dun sa clean area, kung saan pagkatapos nilang hugasan ay doon nila pinapak bago ilagay sa sterilizer. Tara, pasukin natin. At papasok na tayo ngayon ng clean area. Pagkatapos nilang hugasan galing sa decontamination area or galing dyan sa washer ay bago nila ilagay dun sa sterilizer machine. So ito yung pang sealing nila. At ito yung iba't ibang lalagyan o pang pack nila. So dito yung clean area. Meron din ditong cabinet na or pang patayo ng mga scopes. Yan siya. Next na machine ay ito naman na yung tinatawag na sterilizer or autoclave. So pagkatapos nilang ipack or ilagay sa mga supot dyan sa packing area tsaka dito, so yan yung mga ilalagay na for sterilizer. At ito na nga yung sterilizer machine. Brand dito ay Irrigate, made from Turkey.
At I think 300 liters yung capacity nito. At automatic siya. Automatic na umaangat at bumababa yung pinto niya. After ma-sterilize, pagkatapos na ng sterilize ay dito na tayo sa sterile area. So dito na yung mga natapos ng i-sterilize. Ito yung kabilang pinto ng sterilizer. So pag natapos ay kusang mag-open yan pag natapos na yung process or cycle. Dito ay ito na yung mga sterile na instruments at saka mga iba pang gamit sa operation. Ayun, bali yan yung mga makikita nyo dito sa CSSD or the Central Sterile and Supply Department. So again, mahalaga yung department na to sa isang hospital para mapanatili ang kalinisan ng mga instruments at items na ginagamit sa isang operasyon. At nandito na nga tayo ngayon sa medical gas room ng hospital namin. At dito ay i-check natin kung ano-anong mga machine at facility ang meron dito. Ngayon sa likod ko ay makikita nyo may mga cylinder ng oxygen para po yan sa backup or standby na ng oxygen ng hospital. Dito sa gas room, makikita din natin dito ang vacuum plant or suction plant. Ito yung naghihigop ng dugo ng hospital. Dito rin makikita natin ang compressor or air compressor. Ito yung nag-generate ng hangin na nagsusupply sa buong hospital. Dito kumukuha ng supply ang mga machine gaya ng anesthesia, ng ventilator. Kaya yung air na to ay mahalaga, lalo na nung nagka-pandemic, nagka-COVID, lalo na yung mga pasyente na nasa ICU, kailangan na naka-ventilate o ventilated, kailangan ng air o supply ng hangin. At dito ay makikita din natin yung mga backup manifold na nagre-regulate sa lahat ng pressure ng medical gas na nandito. Tara, i-check natin yung mga machine na nandito. Bali, una na nga, ito yung compressor motor namin. Ito yung nag-generate ng hangin. Dalawa sila. Compressor 1 tsaka compressor 2. Bago lang din to nakabit, this year lang din. At maliban dyan, meron siyang dryer unit. Kumbaga, yung hangin na pinoproduce ng dalawang compressor na to ay dumadaan dyan para salain o i-filter ang moisture para pagpasok papuntang hospital ay safe gamitin sa mga pasyente. Ito yung dryer unit niya. Ayan, compose siya ng mga filters. Ayan, mga filters lahat yan. At ito yung mga regulator. Mostly ay pressure sensor yung mga yan. Ito. At ito ay may pinaka control panel. So diyan mo makikita kung may error or may problema na nangyayari sa system. At nandito yung mga pipes niya. Ayan. May mga arrow. So ayan. Bali yung pinoproduce na air nitong compressor ay dalawa. Pwedeng 8 bar at saka 4 bar. At ito na nga yung suction o vacuum plant ng hospital namin. Bali dalawang motor yan.
salitan sila at may mga filters din. Bago lang dito na-install, ngayong taon lang din, kakapalit lang. At meron din siyang control manifold. Kita mo yung system run at ang pressure in millimeter of mercury. At yan siya. Ang brand po niyan ay Samaras Medical System, kagaya ng compressor motors namin. Dalawa. Made in Greece. At ito yung pinaka tank kung saan nag-iipon ng pressure sa loob. So yung tank is pressurized po yan. Design talaga para ma-withstand yung mataas na pressure. Dito ay makikita mo rin yung pressure ng tangke, sa loob ng tangke. Ayan siya yung suction plant, vacuum plant. Tara, labas naman tayo, i-check natin yung tangke din ng oxygen. Nandito na tayo sa labas at kung makikita nyo yung malaking tangke na yan, yan po yung tangke ng liquid oxygen. Bali, yan po yung main supply na papasok sa hospital. Diyan po lahat nakakonekta yung gumagamit ng oxygen, lalo na yung ventilator, yung anesthesia at yung mga ventilated patients. At dito sa harap ay nandito yung pressure gauge nya. Ayan, makikita mo yan kung ilan na lang yung ilan yung pressure at ilan pa yung laman ng tangke. Bale, yung volume ng tangke na to ay almost 6,000 liters. Kaya malaki siya. Importante ito sa isang hospital, kasi kung nababalitaan nyo ay sa India pa lang nagkakaubusan na ng supply ng oxygen. Ayan, liquid oxygen po yan. Ito naman sa loob, ito naman yung cylinder storage area. Dito rin makikita yung backup manifold ng medical air. Bali, ito for safety purposes din. Pag nagka-problema yung main supply natin ng air ay may backup tayo, which is importante din. Ayan siya, bali magkabilaan ay 4x4. So 4 na cylinder kada side. At regulated din yan siya, may manifold din siya. Ayan, sa loob. Dito rin nakalagay yung mga cylinder, yung mga puno, tsaka empty. Pansin nyo ay nakakadena lahat para sa safety. Andito yung empty at tsaka full. So naka-label yan, may full. At nandito rin yung mga maliliit na cylinders. Yung mga kulay puti na yan ay puro oxygen po yan, kasi yung mga medical gases natin ay color coded. Ito yung mga gray na yan ay carbon dioxide. At ay yung blue naman na yan ay nitrous oxide. Yung puti nga oxygen. Depende, iba-iba rin yung sizes. At itong gray na to na may puti, ito yung medical air naman. Ayan, yan makikita natin sa loob ng isang medical gas room. At dito nagtatapos ang video na to, at nawa ay nakapagbigay sa inyo ng konting kaalaman.